Sa mga pinapahalagahan nila. Dahil may bagay po na ang ibang tao na pinapahalagahan na hindi naman dapat. Ano po? Ano ang pagpapahalaga? Ikaw, mahalaga ka ba? Kayo po, ano po ang, siyempre tayo po ay, halos lahat ay mahalaga. Mahalaga ang ating buhay, mahalaga ang ating pang-araw-araw na pinagkakakitaan, mahalaga din yung kung saan tayo nabubuhay, yung po ang ating kahalagahan. Ano ba ang mahalaga? Kayo po, ano po ba ang mahalaga? Tatanungin po kayo. Buhay. Panimulang gawain, suriin ang mga salibkain. Ano ang mensahe? Ano-anong mga kaugalian ang binibigyang halaga ng salawikain? Paano mo ito mauugnay sa iyong buhay? Ito po halimbawa, kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay kadalasan ganun din ang gagawin sa iyo. Halimbawa po kayo ay, ano po sa inyo, ano po sa tingin ninyo ang, halimbawa po, may itinanim kayo. Halimbawa po, anong inyong masasabi? Ang example po nung kung ano ang itinanim ay siyang aanin. At isang halimbawa po, kung tayo ay walang hiya sa ating barangay, wawalang hiya din tayo at hindi tayo igalang. Subalit kung tayo ay mabait, mapagbigay, kumbaga good yung ating values, yun din yung ibabalik sa ating kapwa. At sa atin naman, kung sa ating mga magulang naman, kung ano yung itinuro natin, kung ano yung pinakita natin sa ating mga anak, yun din ang susundan. Kaya nga ang karamihan sinasabi ng matatanda, saan ba kakagat ang puto kung hindi sa ulo? Okay po. Ang isa pa po ay halimbawa po, talaga po dapat ay, kung kabutihan ang itinanim natin sa ating kapwa, hindi tayo madamot, ay siguro po gano'n din ang ibibigay nila sa atin na pagtitiwala. Ano po? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ang utang na loob ay isang utang ng taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok ng kanyang dinanan. Ano po sa palagay ninyo ang isa sa magiging ano ninyo sa inyong buhay nito? Hello. Ang hindi po lumamin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ang ibig pong sabihin, kung ikaw ay natulungan, halimbawa, napag-aral ako ng isang tao, tapos nung nandun na, narating ko na yung pinapangarap ko, hindi ko man lang nilingon yung nakatulong sa akin. Ganyan yung paniniwala ko, ang hindi lumamin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Para hindi ko mararating yung kaanuhan, biyaya, yung biyaya ng Panginoon dahil hindi ako marunong tumingin sa aking pinagmulan. Kuya, kayo po. Ang ibig po sabihin dyan ay kung ano man po yung pinanggalingan mo, halimbawa po, ikaw ay mahirap, naging successful ka po sa buhay, dapat kung saan ka nanggaling po, na bilang isang mahirap, dapat wala ka pong pagbabago sa kapwa mo. Kahit ikaw ay naging successful po sa buhay. Yun lang po, maraming salamat. Ano po, ang isa pa po dito ay ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay makakarating sa paroroonan. Ang isa po ay dapat po tayo ay halimbawa, kung ano po yung ating ginagis ng kaugalian, huwag na po natin babaguhin. Kahit kumbaga tayo yumaman o dumami ang pera natin, maging maano pa rin tayo sa ating kapwa, mga nawain, at hindi tayo madamot. Yung po ang aking ano diyan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi sapat na
na tayo humingi ng awa sa Diyos, kailangan din natin na pagkukulan ng sikap at gawa upang matamo ang inimiting biyaya. Ano po sa tingin ninyo ang ibig sabihin nito? Hello po. Sa akin po ay ang ibig sabihin po niyan ay tayo bilang tao po, siguro po lahat po ng mga kampanin ay dapat po natin gawin. Kung gusto po natin umasiso, kumulos din po tayo. Hindi lamang po tayo sa Diyos hihingi ng awa dahil ang Diyos po ay tumutulong sa atin. Nandyan siya pero nasa atin po yung gawa. Yun lang po at maraming salamat. May iba pa po? Yan, doon po sa kawikaan na po, kawikaan na nasa Diyos ang awan sa tao ang gawa. Alam mo, ang Diyos po, totoong buhay, ay lahat ng ating pong pangailangan ay alam na niya. Ano po, yan po ibinibigay na sa atin. Ngayon, para po, yan ay ating pakinabangan, isang simpleng bagay lang po atin pong gawin. Kumbaga, binigyan tayo halimbawa ng palay. Alam ng Diyos na tayo kakain, binigyan tayo ng palay. Hindi tayo makakakain kung wala tayong gagawin. Ang gagawin po natin ay bayuhin. Ano po? Yun po ang bagay na isang hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Yung biyaya, ito man ay maliit, ito man ay malaki, yung po lahat ay galing sa Diyos. Ano? Ito man ay masama para sa atin, ito man ay mabuti para sa atin, lahat ng bagay po masama at mabuti ay atin po ipapagpasalamat sapagkat yan po ay bigay ng Diyos. Ano po? Kaya po kung tayo ay mayroong bagay na maliit at sa tingin natin maliit lang, hindi po ano po, napakalaking bagay po. Ito pong ating simpleng paghinga na lamang na tayo hindi nahihirapan, ay ito po yung biyaya galing sa Diyos na dapat natin ipagpasalamat. Kaya po gagamitin natin ang ating paghinga para po tayong makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ano po, yung po yung isang bagay na gusto ko lamang pong itikit yan po sa kawikaan. Ano po, yun lang po, maraming salamat. Meron pa po? Ang ano po dito pati, isa pa yung hindi po lagi tayong hihingi ng awa. Dapat po gagawa din tayo. Dahil hindi naman po natin masasabi dahil may ibang tao na talaga namang kumbaga hindi naman natin masasabi na sila ito lagi nila ang isa na asa din ano po. Lalo pag meron halimbawa ang magulang na hindi lang ng mahingi, hindi nila lang na magulang naman nila na pagpagod na din. At gusto lang nila lagi hingi ng hihingi. Ibig sabihin, gumawa din naman tayo kahit paano. Sa lawikain ng kawikaan, Pilipino din ang may gawa. Base sa mga kaugalian, paniniwala at paninindigan, pagsasabuhay, values o pagpapahalaga. Tayo po talaga ay lagi nang pinapahalagahan natin yung mga values natin, yung kaugalian natin na halimbawa po yung mga bata, tinuturuan natin na kayo ay mamano sa iyong lolo't lula, magiging kayo ay magalang, at pag kayo nakita ng matanda ay matututo kayo na laging mangupo, huwag kayong bastos, digaboy ng ating kauna-unahang kaugalian na ating pinapahalagahan. Mga pinapahalagang prinsipyo, paniniwala, at hikain sa buhay at kaugalian. Ano po sa palagay ninyo ang inyong prinsipyo at paniniwala sa ating pang-araw-araw na buhay? Sino po sa inyo? Yung pong prinsipyo o paniniwala at hikain sa buhay at kaugalian. Ano po ang inyong araw-araw na halimbawa paniniwala sa buhay ninyo? Magandang umaga po. Sa akin po ang prinsipyo o paniniwala. Kapag po tayo ay naniniwala sa Panginoon, dapat po tayo ay manindigan tayo na talagang totoo ang paniniwala natin sa Panginoon. Hindi man po natin nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman po natin at kita ay tinutugon sa lahat ng ating mga hinaing. Talagang dapat po ay kita ay maniwala na may Diyos. Yan po ay napakahalaga sa atin, ang prinsipyo at paniniwala sa Panginoon. Salamat po. Ano po halimbawa at hikain sa buhay? Sino po ang
ay isang minimithi sa buhay, adhikain, ibig sabihin po, adhikain, kagustuhan. Isang magandang umaga po. Ang adhikain ko po sa buhay ay mapunlad ng aming pamumuhay. Yan, yumaman pagdating ng panahon. Ako po ba? Ang mga adhikain ko po sa buhay, mabuhay po ng matiwasay at tahimik, tumulong sa kapwa kung may itutulong, at panatilihin ang sarili na nasa kababaang loob. Yun po yung adhikain ko sa buhay. Salamat po. Sa kaugalian mo naman, ano ang inyong kaugalian na pinapahalagahan? Sino po? Ayan, good morning po sa ating lahat. Para po sa akin ang kaugalian po ngayon po kagandahang asan dahil po yan po ay ipinagalok sa atin ni Lord. Kaya kung kita po ay talaga pong anak ni Lord, iyon po dapat po tayo ay maging kaugalian po natin yung paglilingkod at saka po yung pakikipagkapwa sa amin. Dahil po yan po ang importante sa atin. So yun pa po ang maraming salamat po. Ang kaugalian po ang isa sa ating kaugalian na maganda bilang tayo isang Pilipino. Yung ating pagiging mabait, kahit sinong dumating ay lagi tayong nakasaludo. Hindi natin sila, kahit pa hindi mahirap o mayaman pagdating sa ating tahanan, inaalok natin sila ng kahit kape o tubig. Yun ang isa sa pinakamagandang kaugalian natin Pilipino, yung hindi tayo madamot. At kahit sinong tao, hindi tayo nakakuha na basta kung ano ang meron tayo, isinasaludar natin ng maayos. Yung po ang isa sa napakagandang kaugalian natin mga Pilipino. Panimulang gawain po, ano-ano ang ating mga pinapahalagahan na katulad po material na bagay, hindi material. Ano po ang inyong pinapahalagahan? Halimbawa po yung material na bagay. Ano po ang material na bagay na pinapahalagahan ninyo? Siyempre, unang-una, pag tayo ita, bahay, kailangan natin ng bahay. Yan yung mga material. Bahay, pangkabuhayan, tapos yung mga sasakyan. Siyempre, wala naman sinong tao na hindi pinangarap na gumanda ang buhay. Kaya lahat yun ay sama-sama, bahay na maganda, sasakyan, pangkabuhayan. Tapos yung namang hindi material, siyempre, yan yung ano ay, tulad ng pananampalataya, yan. Yan kasi hindi yan material. Yun lang. Iba po, sino pa po ang may kasagutan? Wala na po. Mga pinapalagahan po, ang material na bagay, una po ay lupa, ikalawa po ay bahay, ikatlo po ay alahas, at ikapat ay appliances at iba po. Tama po ang sagot niyo, Pangulo. Ang hindi material na bagay ay pananaukol sa mga pangyayari, tama o mali, hindi ka nais-nais na gawain, angkop o di angkop na aksyon, layo niya sa buhay, mitiin, hangarin, paniniwala sa buhay. Yan po ang mga hindi material na bagay. Pagpapahalaga, batayan sa pagtukoy kung isang ugali at gawa ay tama at kanais-nais. Mga bagay na malayang pinili mula sa mga alternatibo at ginawa, impluensya ng kultura. Ano po sa palagay ninyo ang batayan ng isang ugali at gawa ay tama at kanais-nais? Yung sa pagpapahalaga. Ito na. Diyan po sa batayan at sa pagtukoy kung sa isang ugali at gawa ay tama ay kanais-nais. Sa isa pong samahan, kung maganda po yung ugali mo o kahit po samahan mo lang, hindi lamang po dapat ay nakatuto ka sa iyong samahan. Kung kaya mo pong
i-share sa mga iba't ibang samahan, dapat po ganun ang gawin natin. Hindi yung porke tama na yung nagawa natin, ay sasarilinin po natin. Dapat po natin i-apply sa iba upang matuto rin po sila. At tama. Ano po yung mga bagay na malayang pinili mula sa halimbawa po, impluwensya ng kultura? Yung sa panahon yung bago katulad po natin ngayon. Ay, nakikita. Morning po ulit. Para po sa akin ay yung ano po, yung pong katulad po ngayon. Hindi po, malaki po ang pagkakaiba po nung una at ngayon. Dahil po, nung una po, kita po ay naniniwala pa sa ating mga magulang. Yung ayaw po nila, hindi po natin hindi po natin sinusuway yung kanilang kagustuhan. Ano po, pero po ngayon, dahil po sa impluwensya ng makabagong teknolohiya, ayan po, nandito na po lumalabas yung mga anak po natin na hindi na sumusunod sa atin, yung gusto na po nila kanilang sinusunod. Kaya po, napakalaki pong impluwensya ng una sa po ngayon. Yun lang po. Maraming salamat po. May iba pa po? Ngayon po sa panahon ngayon, ang pinakamakabagong impluwensya ng kultura ay katulad po dati, wala tayong Facebook. Tapos dati tayo ay bibili, lalakad tayo, pupunta ng tindahan. Ay ngayon po pwede na text-text ay at chat-chat ka lang doon sa may tindahan, ipapadala na sa iyo, i-deliver na. Magbabayad ka, ay Gcash, samantalang dati ay hindi. Pwede pupunta ka pa, magdadala ka ng pera para magbayad. Ay ngayon po, pwede kang mamili, Gcash na lang kayo ng Gcash, i-deliver na lang sa inyo. At isa pa po, yung bagong impluwensya, ang pag-aaral din po ng mga kabataan, dati talaga nagbubuklat pa sila ng libro. Ngayon hindi na, cellphone na po ang inaano nila. Mag-aano nila sila ng cellphone, mamaya nandiyan ang sagot. Kaya halos kung tutuusin ay talaga napakalaki ng impluwensya ngayon ng makabagong kultura. Mga uri ng pagpapahalaga, sariling pagpapahalaga, ibig sabihin mga personal values. Pangunahing pinapahalagahan o core set of values, kinatawan ng individual na katangian. Ano po ang core set of values? Halimbawa po, ano ang inyong pangunahing pinapahalagahan? Siguro nakita ko dapat ay pangunahing pinapahalagan ay yung pong pakikisama sa ating pong kapwa dahil sabi nga po sa Biblia ay mas mabuti yung kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Kung mas maigi yung kapitbahay na hindi mo kaano-ano kaysa dun sa malayong kamag-anak. Yung po, yung pong pakikisama, yung po ang siguro ay dapat nating pahalagahan. Ano po, dahil yung po ay magagamit natin para tayo po ay makahikayat ng kapwa natin na tayo tulungan sa panahon ng ating pong mga problema. Yung po lamang. Mga halimbawa po ng pagpapahalaga, personal po ano po. Ang una pong pagpapahalaga personal ay pag-ibig, katotohanan, sexualidad, relihiyon, katarungan, katapatan, buhay, edukasyon, kabutihan, kaibigan, kalusugan at pamilya. Mga uri ng pagpapahalaga. Pagpapahalagang panlipunan, social values, katutubong kaugalian, moral, institutional, tapos o di katanggap-tanggap ng mga gawain. Ang katutubong kaugalian po natin ay sa tingin po niya ano po ang ating katutubong kaugalian? Sino po ang? Hello po. Ang pagkaunawa ko po dun sa katutubong kaugalian, yung halimbawa katulad po ng mga pag nakita natin yung nakakatanda sa atin or lola na naamin tayo, tapos yung katutubong mga kaugalian, yung nakadisnan ko na sa aking lola bago matulog, bago matulog, nagdadasal,
matatanda, yun po yung mga naiisip ko na mga katutubong kaugalian. Salamat po. Sa moral naman po siguro ay di yung paggalang natin, pagtanggap ng maayos sa ating mga kapwa. Sa institutional naman po ay, ang masasabi natin sa institutional, pangkalahatan po yun ay ano po. Tapos yung tabos o di katanggap-tanggap ng mga gawain, siguro yung mga gumawa ng mga illegal, ano po, hindi siguro katanggap-tanggap yun. Halimbawa ng mga pagpapahalaga, halimbawa po sa hanap buhay. Integridad, kompetensya at sa kliyente, katapatan, maagap at lihim. Sa bagay, ano po pag tayo naghahanap buhay, siguro yung iba ay hindi naman sinasabi na halimbawa magkano halimbawa may tindahan ako, magkano benta mo po nito? Halimbawa ay ang puhunan mo nun ay 25, tapos ibininta mo ng 26, di siyempre may piso ka. Ay pero siguro naman yung ibang negosyante para kahit pa paano yung sa kompetensya, medyo umano na siya ng kaunti, nagpapababa, mayroon nga bibigyan ng 75 para mas marami siyang sale. Ano po, siguro kanya-kanya din halimbawa ng mga ano nila kung paano sila makikipagkompetensya. Yung tuon sa kliyente, halimbawa ang kliyente mo ilan. Hindi, minsan may kliyente ka na talagang malaking bumili sa iyo, ano po, siguro mas may kahit pa paano may discount yun na maano yung sa iba. Yun naman po sa katapatan, ay di yung katapatan mo na talagang halimbawa sa katulad po ng sasamahan, ano po, dapat ay yung sa katapatan mo sa samahan, halimbawa yung katulad natin ng mga pangulo, ay di kanila lahat naman po natin sa ating mga miyembro, yung ating mga kagastusan, mga tala, at minsan pa para hindi na halos sariling gastos na din natin ang ating ginagawa, hindi na natin kinukuha yung ibang pondo sa samahan. Ang maagap naman po ay di yung ating pagiging maagap kumilos. Sa lihim, ano po naman ang inyong halimbawa pakahulugan sa lihim? Lihim na hanap buhay. Ayaw yung alam. Kasi yung mama na. Ayaw ko ipasan na yung mama na. Mga uri po ng pagpapahalaga, pagpapahalagang politikal, ekonomikong pagpapahalaga, pagpapahalagang pangrelihiyon. Halimbawa po ng pagpapahalaga ang mga institusyon o ahensya, serbisyo, reputasyon, pagtutulungan, konsensya, halaga ng tao, katarungan, pagsama-sama at dignidad. Halimbawa ng mga pagpapahalaga ang komunidad, kaligtasan, pagkakaiba-iba, kalapitan ng mga serbisyo, malayang pagpapahayag, pakikipagtalastasan, kabataan, tirahan, pagkakakilanlan at kalinisan. Halimbawa ng mga pagpapahalaga sa bansa, ang kalayaan, katarungan, para sa lahat, kapayapaan, seguridad, pagkapantay-pantay, kapaligiran at karapatang pantao. Mga pangunahing impluwensya sa kapwa, pangyayari, pamilya, relihiyon, paaralan, media at role model. Halimbawa po, ano po ang pangunahing impluwensya ng inyong kapwa sa inyo? Pag-iinom mo. Sino po ang may ano pang iba? Mga pangunahing impluwensya sa inyo na inyong kapwa. Sa pangyayari po, anong pangunahing impluwensya? Yung halimbawa nangyari na, ano mapupulot ninyo halimbawa? Hindi naman po pwede natin sabihin na sa pangyayari po, anong magiging impluwensya sa inyo? Hello. Yun pong pag-holder nung ay flood control project, tayo po ay medyo kakagalit din na po. Sa pamilya po, ano po naman ang pangunahing impluwensya nyo galing sa inyong pamilya?
yung inyong kinagisnan galing sa pamilya ninyo na yung influence galing sa pamilya. Bata na magagalang. Siguro po sa influensya sa tao, kung pagtulungan sa isa't isa, lalo po sa mga kumahan, sa mga bagay na dapat sa mga kastuso. May iba pa pong kasagutan? Yung po pinagmula ng ating pamilya na ang pamilya po natin na pinagmula ng influensya, yung pagiging halimbawa ang ating pamilya ay kagalang-galang, siguro bagay dapat ay maging ganun din tayo, maging huwaran. At isa pa yung mga tinuro sa atin ng ating mga magulang na sabi sa atin ay kayo huwag gagawa ng ganyan, ng ganun rin, laging mabuti yung gagawin, huwag kayo sasangkot sa gulo. Yung lagi ang sinasabi kalimitan ng ating mga magulang ay. Sa relihiyon naman po, ano po ang pangunahing influensya na nakuha niyo sa relihiyon? Malaking ba? Ayan po, sa relihiyon naman po, tamad tumayo. Sa relihiyon naman po ay napakalaki pong ano po yan dahil po sa relihiyon na yan, nakakilala po tayo kay Lord, na ituro po sa atin yung mga mabubuting asal po, yung pakikipagkapwa, nandiyan na rin po, yung pagmamahal sa kapwa. Ayan na rin po, nandun na rin po sa relihiyon na yun. At dahil po doon, nakikilala po talaga po natin ang Panginoon, lalong higit po pag po tayo ay nagkakaisa, naglilingkod po sa Panginoon. Mayroon pa po. Ang sa relihiyon po, pinakapangunahang influensya sa atin ng relihiyon ay yung may takot tayo sa Diyos, takot tayo gumawa ng kasalanan. At lagi pag tayo ay nakakaisip, halimbawa na ano kaya, katulad na lalo isang bagay na nakakita tayo, ipagpalagay na lang natin na hindi sa atin, nakakita tayo ng hinog na saging. Sabi, ang sarap naman ng saging na, ay hindi naman yan atin. Hindi ka isa din po sa influensya na, ay bakit natin kukunin na hindi naman yun sa atin? Ano po, ay di magtanim ka para mayroon ka din ba mahinog na saging. Yung po may takot po tayo, ano po na, ay bakit ko kakain na masama yun pag kinuha ko yun. Yung po ang isang bagay na, ano po galing natin sa relihiyon, yung may takot tayo. May takot tayo sa Diyos at may takot din tayo na gumawa ng masama. Sa paaralan naman po, ang influensya ng paaralan, ano po, ay natututo tayo na mag-aral, bumasa, sumulat, at isa pa po, marami din tayo na nakukuha sa paaralan. Sa social media po kaya, sino po ang may mga about social media? Ano po ang pangunahing influensya ng social media? Magandang umaga po. Siguro dalawahin ko na. Magkaunay kasi yung social media at saka yung role models. Ito'y malaki po yung impluensya sa kasalukuyan sa atin. Dati walang down eh. Tumatawa kayo. Ang sabon natin ginagamit natin ay ano? Arco. Perla. Pero dahil dun sa social media, na dati ay print media, broadcast media pa lamang, doon nagsimula yung paglaki ng gastos ng mga consumer. Commercials. Ngayon, yung role models natin, pwedeng i-hook na yan doon dahil doon sa mga endorsement ng mga sikat. Malaki po yung impluensya. Tayo ay yung pagiging consumer ay mas pinapataas. Sa akin, sa tingin ko, ito yung positibo para dito sa ginagawa nating pag-aaral ngayon. Tataas yung potensyal para tayo ay makapag-negosyo. Kagabi, yung pinakahuling pagbukas ko ng Facebook, isa na naman yung pagkapanalo ni Alex Iyala, may nag-offer na naman sa kanya para maging taga-endorso ng kanilang produkto. Anong epekto nun? Business po yun. So, medyo positibo yung nakita ko pagdating dun sa parte ng media at saka ng role models. At sana tayo ay makinabang dun sa bahagi yun. At ang isa pa pong influensya sa atin ng social media, katulad po nakikita po natin yung yan, katulad na lang po, ibigay sa Shopee, nabili tayo lagi doon yung po. Tapos po yung pwede po tayo umorder na lamang sa Facebook na hindi na tayo lalabas, hindi na tayo pupunta ng mga mall. Isa din po baga sa isang kagandahan din ng social media. Tapos ang mga bata ay dati, mama, pupunta ako ng library. Hindi na po ngayon sa cellphone na.
Tapos ipagka po tayo, dati pupunta pa tayo para lang kausapin natin si kumare o si kumpare na may mahalaga tayo. Hindi na ngayon, chat-chat na lang tayo, tatawag, ay inando na po. May sasabihin na tayo, halimbawa, hindi naman ka, ay chat-chat tayo na, ay ano po, may ganito tayo, may importanteng pag-meeting, ay hindi na po. Ngayon po, kahit na sa mga barangay siguro, mga GC na ang nagana mga group chat. I-chat-chat lamang po, halimbawa sa group chat, may meeting tayo ng ganong oras, gana, ready ka po na, dating na lahat ang mga tao. Yung po din ang kahalagahan ng social media, less energy. Ano po? Pwedeng nakaupo ka lang, kayo magninegosyo. Dahil yung iba po naman ay gawin ng trabaho ngayon nakaupo ng maghapon, nakaharap sa computer, pero nakita sila ng malaki. Yung po ngayon ang kahalagahan naman ng media. Mga pangunahing impluensya sa edad na 7, 8 hanggang 13, 14 hanggang 21 pataas. Impluensya ng magulang, guro, media, kaibigan, kasamaan, matatag na pagpapahalaga. Mga pangunahing impluensya, matatag na pagpapahalaga, malinaw na pagpapahalaga, buhay na may kahulugan at may direksyon. Sa palagay ninyo po, ano ang pinakang malinaw na pagpapahalaga para sa inyong buhay? Pwede na po dire-diretsuhin yung malinaw na pagpapahalaga, buhay na may kahulugan at may direksyon. Ano po sa tingin ninyo ang matatag na pagpapahalaga para sa inyong buhay? Yung may pagpapahalaga kayo, yung may pagpapahalaga sa sarili, yung buhay na may kahulugan, halimbawa po ay katulad ng mga bata. Ay, ako magtatapos ng pag-aaral para ako makapagtrabaho ng maayos, para naman hindi na ako, ang direksyon ng buhay ko ay hindi ako mahirapan. Kayo po, ano po sa inyong palagay ang inyong matatag na pagpapahalaga para sa inyong pang-araw-araw na buhay? Meron. Sino? Yan po ay buhay na may kahulugan at may direksyon. Next na po, sir. Mga pangunahing impluensya, di matatag na pagpapahalaga, di malinaw na pagpapahalaga, pabagong-bagong isip, di sigurado, walang interest. Meron po ba sa ating ganyan na yung hindi matatag? Yung katulad po sa negosyo, halimbawa, yung sa pagtatanim na lang ano po, yung hindi halimbawa pabago-bago ng isip, ano po, yung liga po at halimbawa sasabihin na, ay, yan, ako pabiyahe, yan, may puti ka na po ba halimbawa po sa talong? Ang talong po halimbawa, ang presyo ng isang mamimili ay 20. Dumating naman po itong isa na medyo mataas ng 2 piso. Ibinigay na po doon, nagbago na agad ang kanyang isip, ibinigay na agad niya doon sa mataas ang presyo. Ibig sabihin, hindi sigurado. Next na sir. Tandaan, what may be of value to you may not be value to someone else. Ibig sabihin, kung hindi mahalaga sa iyo, sa ibang tao pa kaya maging mahalaga yun. Mga pinapahalagahan ng mga Pilipino sa pamilya, tuon sa pamilya, extended family, pag-aaruga sa mga nakatatanda. Next. Mga pinapahalaga ng Pilipino, paggalang, huwad upo, pagmano, paghalik sa kamay. May katanong. Mga pinapahalaga ng mga Pilipino, pakikitungo, hospitality, yung utang na loob, hiya, flexibility, adaptability, creativity. Natin po sa ating isa. Dito tayo nagkaling siling-siling sa utang na loob. Ito yung pinakaugat ng flood control project kung bakit tayo ngayon nasanda sa kahirapan. Yung maling paggamit ng utang na loob. So dapat maging maingat po tayo. Pag mali yung paggamit natin ng utang na loob, dadalhin tayo niyan sa kapahamakan. Yung kung saan ano po,
sa narito po yung sa isa sa English. Di ka po ang values ay halimbawa yung beliefs of a social group. These are often very strongly yung beliefs na yung sometimes yung ibig sabihin na something na natin na ay naniniwala tayo, halimbawa may utang na loob tayo, di ba? Katulad yan, di ba kay Edgar to? Ay, may utang na loob ako kay Edgar to, nung panahon ako'y gipiti ako ay kanyang pinahiram ng pera, di ba? Isa yun sa tinatanong na utang na loob sa maliit man yan o sa malaki. Tapos example po ng personal values, ano po? Yung honesty, kindness, and creativity. Nandiyan po ano. Ibig sabihin yung kahit pa paano nagiging honest tayo sa kanya dahil nagkaroon tayo ng utang na loob sa kanya. Tapos yung pagiging mabait niya, lagi natin sinasabi, ay napakabait nun. Kahit pa halimbawa na medyo natupan sa atin si Kuya Edgar, lagi pa din sinasabi natin na ay nakakahiya dahil may utang na loob tayo sa kanya. Ano po? Yun po yung personal values. Yung po naman honesty, pagsasabi po ng katotohanan, yung may integridad. Tapos yung kindness ay yung showing compassion and being generous with time of effort. Kalimitan tayo ay, halimbawa, ay, padating sina kumari, napakabait nyo sa atin, ipaghanda natin, di ba? Nag-i-effort tayo kahit yung iba nga nangungutang pa para lang ma-please yung dadating na napakalaki ng utang na loob mo. Ibig sabihin ay yung mabigyan mo siya ng pagpapahalaga ng ay halimbawa, ay padating yung mga yun ay kailangan natin dahil nakahihiya tayo, laki ng utang na loob natin, ipaghanda natin, di kaya yung iba po'y nangungutang pa para lang ma-please mo yung tao, pinagkakautangan mo ng loob. Yung po ang ibig sabihin ng kindness natin sa kanya. Tapos ang values po ay values are individual beliefs that motivate people to act one way or another, guide human behavior. Adapt the values that they are passed with. People believes that those values are right because they are values of their particular culture. Ibig sabihin po tayo ay yung ating paniniwala, naniniwala tayo sa kahalagahan ng paniniwala natin makaluma, na lagi natin inaalala na tayo ay malaki ang naitulong sa atin ng tao yun. Halimbawa po sa may isang tao tayo pinagkakautangan ng loob, lagi natin iniisip na ayaw natin mapapahiya tayo sa kanila, gusto lagi natin silang bigyan ng magandang pagpapakitang loob, hindi natin sila ibinadown. Yung po ibig sabihin na tayo ay laging nataon ng utang na loob sa ating kapwa. Ano po? Hindi tayo katulad ng iba na pag sinabi natin ay nakakahiya naman dahil ganun rin. Pinapaniwalaan natin na pag tayo ay nagkaroon ng utang na loob sa isang tao, lagi natin pinapahalagahan yun. Ano po? Yun po ating isa sa paniniwala. Yung Filipino values po natin, yung pagpapahalaga sa pamilya, family-oriented. Strong emphasis on close family ties and caring for family members of central values. Ibig sabihin po, lagi natin pinapahalagahan ng ating pamilya, unang-una na lahat, sa lahat. Yung pamilya natin, hindi natin po pwedeng masira, hindi natin po pwedeng, lagi tayo nasunod sa, pag sinabi ng tatay natin na, hindi anak pwede yan. Hindi ka nasunod tayo, tapos sabi ng magulang natin, ng tatay at nanay natin, mali yan, huwag niyong gagawin yan. Yun ang isa sa ating inaano bilang Pilipino, na naniniwala tayo na ang ating paniniwala nagsimula sa ating loob ng tahanan, sa ating pamilya. Tapos po yung bayanihan, di ka po, sa bayanihan ay lagi po tayong, sa bayanihan ay laging, halimbawa may patrabaho, may mga buhating bahay, natulong po tayo, ano po. Tapos pakikisama, hindi po lagi nawawala sa atin. Ito po yung pakikisama, importance getting along harmoniously with others in maintaining good impression relationship. Lagi po tayo nakikisama na maayos. Utang na loob, hindi po nawawala sa ating mga Pilipino yung ating utang na loob. Ano po? Tapos yung hiya, yung pong hiya, lagi na tayong nahihiya. Yun nga lang minsan, ang pagkakaiba po minsan, kahit minsan mali na siya, yung pagiging mahiyain, nahiya tayo sa kanya, hindi natin baga siya magalitan, kahit na mali na yung ginagawa niya, hindi tayo nahihiya. Lagi yung utang na loob pa rin natin ang pinaiiran natin sa kanya. Opo. Yung pagiging makatao, yung makatao naman ay di kahit kailan
tayo yung nagiging makatao, yung hindi tayo nagawa ng kung ano man, lagi nag-iisip natin ay nakakahiya naman, pagigayong na rin. Hindi gaano po yung pagiging makatao natin. Yung amor proprio, yung pag-aalang, hindi naman po nawala sa atin yung gano'n. Ano po yung amor proprio, yung pag-aalang natin sa ating kapwa. Malasakit. Hindi naman tayo naman, lagi naman malasakit sa kapwa. Kahit nga hindi natin kilala pagka naandun na sa oras na tinutulungan natin, ano po? Yung positive values po naman yung hospitality and familism, yung sa pamilya. Ito po ang negative values nating mga Pilipino, yung crab mentality. Crab mentality, ibig sabihin yun, we people others down, sabotage others who are perceived as being more successful. Ibig sabihin, halimbawa, may mga katabi tayo, mga tindahan, ano po? Halimbawa, yung tabi nating tindahan ay, bakit baga naman malaki na ang kita noon? Ang ginagawa, sinasabotahe nung isa na naiingit. Ito po sabotage kasi yung inggit. Yung sinasabi dito sa crab mentality, yung pag-iisip ng hindi maganda, kumbaga sinasabi, utak-atang, yung utak-atang, yung may sikpit, yung podiga, sabi ay bakit ba ganyan naunad, bakit baga tayo ay hindi. Nag-iisip din sila kung anong para sila yung malabanan yung kanilang kalaban. Yung manya na habits naman po, halimbawa sinabi na, ay magagawa na po natin, ay oo ng oo, ay hindi naman napunta. Yung manya na habit po. Tapos yung colonial mentality, ay di yung halimbawa, mas pinapahalagan natin, ay may bagong dating pala doong, halimbawa nagpunta tayo ng mall. Nakita natin, ay may original na pantalon doon, bilhin natin. Di ka kalimitan naman, ano po mahilig sa original? Yun yung binibili nila, yung mga imported, samantalang yung local product naman natin, mas maganda pa kaysa rin sa imported. Yun po ang ibig sabihin ng colonial mentality. Yung corruption naman po, in excessive reliance in faith. Kuya, alam mo na yung corruption, ano po? Yung bahala na, ibig sabihin ng bahala na, limbawa po ay pare, pupunta kayo sa amin bukas at ano ha, kahit may gawain o kayo may okasyon, ang sagot naman ay, sige, bahala na. Yung hindi sigurado, ano po? Ito po ang apat na values ng mga Pilipino, yung makadiyos, ibig sabihin makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Labing-anim na paniniwala po, yung 16 values. Una po ay yung faith in God, yung believing in higher power, aligning one action with divine principle. Yung paniniwala po natin sa Diyos na ay pag na tayo ay hindi nagkakasala at sinusunod po natin kung anong kahalagahan na ay may Diyos, tayo may takot, yun po ang faith in God. At respect for life, yung upholding in sanctity of human life. Ibig sabihin, inaano natin na yung buhay ay napakahalaga sa atin. Order living structure in organizing life including respect for institution and bylaws. Yung tayo po ay nasunod sa batas. Takot tayo magkasala dahil siyempre pag tayo nagkasala sa batas, nandiyan tayo ay makukulong o kuloyin ng pulis. Work embracing diligence and contributing to productivity. Ibig sabihin tayo nagtatrabaho para tayo maging maunlad at maging produktibo. Concern for the family, prioritizing and safeguarding the family unit in future generation. Kalimitan lagi tayong sa ating pamilya, lagi tayong concern. Lahat ng ating ginagawa ay para sa pamilya. Love, demonstrating affection and care for others and for one nation. Lagi tayo may pagmamahal sa Diyos at sa bansa at sa ating kapwa-tao. Freedom, ibig sabihin po, yung may kalayaan. Peace in aspiring for harmonious relationship and tranquil existence. Ibig sabihin po, yung lagi tayo kahangad na natin ay ang kalayaan para sa ating kapwa, para sa ating sarili. Yung meron tayong peace of mind. Truth in being honest. Lagi naman tayong matapat at nagsasabi lagi tayo sa ating kapwa.
kapwa na, na yung kailangan may integridad. Yun na hindi ibig sabihin pagkakaisa. Equality, yung hindi tayo madamot, yung lagi tayong mapagbigay, hindi tayo nakikipag, sa ating kapwa, lagi tayong equal. Respect from the law and governments. Lagi natin nire-respeto ang batas. Na ibig sabihin, pag tayo nagkasalat na mali tayo ng landas ay tayo makukulong. Halimbawa tayo nagnakaw, siyempre nagnakaw tayo, may nakahuli sa atin, huhulihin tayo ay makukulong. Yun po ang ibig sabihin ng pagsunod natin sa batas. Priorities yung love for our country. Ibig sabihin po, kahit naman sino, laging minamahal natin ang ating bansa. Patriotism, promotion the common good, working for well-being in the community. Lagi naman po tayo tumutulong sa ating kapwa. Concern for the common good, taking care of the natural surrounding. Lagi natin iniingatan ang ating kapaligiran at ang ating, dahil sa totoo lamang, yung katulad ng surrounding, mga kapitbahay natin, sabi nila ay kalimitan ay kahit anong gawin mo ay kahit pa rin sa iyong kapitbahay mo. Ito po ang core values ng Pilipino, yung creativity, humanity, environment, stewards, patriotism, joy, and community spirit and hope. Ano po sa palagay ninyo ang dito sa 7 value na ito ng ating ng Pilipino? Yung malikhain, yung pagiging makatao, makalikasan, yung pagpapahalaga, kaligayahan at yung komunidad. Ito po ang 7 value ng Pilipino na ibig sabihin ay 7 aims. Makamalikha, makatao, makalikasan, makabansa, masayahin, may bayanan at may pag-asa. Ano po sa tingin ninyo itong 7 values na ito ng ating pagiging Pilipino? 7 values mo, 7 aims. Makamailikha, makatao, makalikasan, makabansa, masayahin, may bayanan at may pag-asa. Ano po ang ninyo dito sa ating 7 M na Filipino values? Wala pong may Good morning po sa inyo lahat. Pipiliin ko po yung makabansa, no? Sapagkat sinasabi po sa ating batas, kung may Pangulo, sabi nga po dun sa taglat, our lands full of idol, they can believe their hand what their fingers may. Yun po yung pagtanaw natin ng ang ating puso ay makabansa doon sa tema ng pamahalaan ng isang nasyon. Salamat po. Makalikasan, tao, sipag, tiyaga, bayanihan, manalig sa Diyos. Pinapalagan ng mga Pilipino. Yung bayanihan, madalang na yun. Parang nawala na. Mga pinapahalaga ng mga Pilipino, sipag at tiyaga, bayanihan, pananalig sa Diyos. Parang wala na yan ngayon. Sipag at tiyaga na. Mga pinapahalaga ng mga Pilipino, swerte, malas, amor proprio, self-esteem, delikadesa, palabra de honor. Kayo po, anong inyong pinakahalip diyan sa swerte? Lagi naman talang may swerte ang tao eh. Amor proprio. Ano po ang pinakaano ninyo sa palabra de honor? Ang pagkaunawa ko po sa palabra de honor ay may sariling paninindigan. Ano ba yan? Kumbaga, pag ako'y umuo sa isang tao,
tinutupad ko. Kumbaga may palabra di honor ako sa salita. Kumbaga hindi ko sinisira yung tiwala. Hindi ko sinisira ang tiwala ng isang tao. Ano pa? Basta yun ang paniniwala ko sa palabra di honor. Hindi ako nasira sa aking salita. May palabra di honor ako. Basta hindi ako nasira sa aking panana. Pag umuha ko sa isang tao, tinutupad ko. Kahit na ako ay awayin ng asawa ko. Thank you po. Tama po yun. Ibig sabihin ng palabra de honor ay pangako. At saka kung ano yung nabitawan mo kahit kung paano ay kailangan mo tupadin. At kung hindi man ay di ko nangay uli ng dispensa at sabihin ay sa susunod na lamang at wala. Ang palabra de honor po ay mahirap tuparin ng isang pangako pero mas mahirap pag ito ay di mo tinupad. Ibig sabihin po ay kailangan talagang pag nagsabi ka ay kailangan mo tuparin. Sa hindi pagtupad ng pangako, nawawala ang iyong value at kredibilidad. Nawawalan ka ng kaibigan, kapamilya at iba pa. Nawawala ang tiwala ng tao sa iyo. Nawawala ang iyong integridad. Palabra de honor. Palabra de honor. Kailan kayo huling nangako? Halimbawa, bayaran kita next week. Tigilan ko na ang pagbibisyo. Pupunta ako bukas, promise. Sikreto lang natin, hindi ko sasabihin sa iba. Oo, atin-atin lang ito. Take to as part. Sa tingin po ninyo, yung katulad na di ka sasabihin po na iba, yan, sa mga asawa yan yung kalimitan sasabihin na titigilan ko na ang pagbibisyo, katulad sa pag-iinom. Sabi ba, wala mag-inom. Sabihin din, ay sige, hindi na ko inom. Di ka sa mag-asawa yan, hindi naman natupad. Kung naalam niyo kung pare, nato na ulit. Yung pupunta ako bukas, promise, yun ay talaga minsan ay natutupad. Tapos yung sekreto lang natin, hindi ko sasabihin sa iba, parang nasa panganahon yan, hindi na rin ano po. Tapos yung sasabihin ay, may kinuwento ka, sabi, oo, atin-atin lang ito. Pero parang hindi na rin ano po. I intended to as part. Para sa mag-asawa ko yan. Pagkasal na yan. Palabra de honor. Praktikalidad, na-influensya ng facts, detalye at karanasan, okay sa mga ideya o teorya. Mas pinapahalagahan ang resulta kapakinabangan ng mga aksyon. Common sense. Sipag at tiyaga. Sa pagsasaka, kadalasan ang pinaka-apektado ang mga magsasaka kung may mga bagyo o natural na kalamidad na dadating. Upang matagumpay, sipag at tiyaga ang puhunan. Kayo po, ano po sa tingin ninyo ang ganyang aspeto? Na halimbawa po ay talaga naman po dumaraan talaga ang calamity kahit naman po saan. Di ka po talaga naman hindi natin yan mapipigilan. Ano po? Next po. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga ay may pakikita, focus at di pagsuko sa mga gawain, commitment at positibong aksyon upang matapos ang gawain, patuloy na pagsusumikap hanggang makamit ang gustong resulta, pagiging matyaga o pagbibigay ng best upang matapos ang gawain. Siguro naman lahat naman ay tayo ay ganyan. Ano po pag nasimulan natin ang trabaho ay hindi natin tinitigilan hanggang hindi tapos. Pagkamasino, pagiging mautak sa paggamit ng pera at pagbili lamang ng kailangan. Pero sa panahon yun, parang pag may pera ka pang sobrang may nakita kang lalo na yung anak, ano po, nabibili din halos ng may tatabi natin sa 10 piso ay 50 centavos na. Next po, sir. Pagkamasino, paano maging masino? Planuhin kung magkano lamang pwedeng gastusin, magsaliksik upang magsaliksik bago magdesisyon, mag-ipon ng pera, hanggat maaari, huwag gumastos sa mga bagay na di naman kailangan. Sa tingin po ninyo, halimbawa, pag kumita kayo ng 100, paano po ninyo yun, halimbawa, may tatabi ang kalahati? Kulang pa yun. Para po sa akin at sa ginagawa ko po, yung pagkamasino po, talaga po yung, halimbawa po, 100 lang po, talaga po yung 50
kita po yung binubukod-bukod, hindi ko po yung pinapaalam sa asawa ko. Kahit kung meron akong tinabi, sabi ko, wala po. Tapos pag may kailangan ako, pahingi naman ako dyan, pag alam ko pong may pera. Kasi po pag alam po lahat yan, talaga pong pipilit at pipilit kumuha, lalo po pag gusto ko minom. Wala siyang pera, baka naman may tinabi ako dyan, pahingi naman akong pambili ng gin, ay pasensya ka, talagang wala ako. Dahil kung hindi po natin gagawin yun, ay talaga po hindi ka na makakapagtipid. Yun lang po. Share ako. Mag-share na ako tungkol dyan kasi ang ganda nung topics. Nung share ko lang nung ako nag-ibang bansa, nung magpunta ako ng Brunei, ang salary namin doon ay $250 lang ang salary namin. Convert sa piso is 31 pesos lang, running ng 30 to 31. Parang hindi pa umabot ng 10,000. Sabi ko, abroad baga ito. Tapos, nag-iisip ako ng paraan kung paano madadagdagan kasi ang hirap nung sitwasyon na gano'n, nasa abroad ka tapos ang sweldo mo pala para nasa Pilipinas lang. Doon pumasok yung pagtitipid. Na paano pagkakasyahin yun sa pamilya mo na wala pang 10,000 since 2003 yun. Yun. Ngayon, nakaisip ako ng pamamaraan kung paano magtitipid. Ang ginawa ko, sabi ko doon sa magulang ko, maliit lang yung sweldo ko, tapos may pamilya pa ako, hindi ako makakapagpadala ng malaki nito. Ang ginawa ko, nagpadala ako ng isang padala, nakakasa sila sa pagkain nila, pang isang buwan, tapos yung kalahati, tinira ko. Nakadalawang buwan ako doon, tapos ang ginawa ko, humanap ako ng pamaraan, daming opportunity. Ginawa ko, bumili ako ng washing machine, tapos pinaupahan ko doon sa mga ka-roommate ko, nasa 52 yun, yung roommate ko. $10 isang tao, gagamit ka ng washing machine. Yung $250 kong sweldo, times 2 yung kinita ko doon sa washing machine. 500 plus yung kinikita ko sa washing machine. At di kay, doon ako nakapag-umpisa na makapag-ipon. Kumbaga, yun yung pamamaraan ng pag-iipon kung paano mo gagastusin yung pera mo na naroon na wala kang, kumbaga, papasok doon yun na paano ka makakapag-ipon, ganun ang sweldo mo yung napakaliit. Di ba? Pumasok doon yung yung parang, paano ko pagkakasyahin yung sweldo ko sa pang-araw-araw ay 500 pesos. Samantala kaya karne 420. Iisandaan na. Wala pang isandaan yung iba kong gastusin. Doon yun papasok yung sitwasyon ko sa sitwasyon ngayon na 500 yung daily mo, pero paano ka makakaipon? Paano ka makakabili paano ka makakasunod? Yun yung pamamaraan na dapat nating maisip na gumawa tayo ng yung pamamaraan, paano tayo makakaahon dito sa kahirapang ito. At yun yung naisip ko. Nagtipid muna ako, bumili ako ng washing, pinaupahan ko, times 2. Yung sweldo ko, 250, 500, mahigit yung kinikita ko sa washing. Doon ako nakaipon. Yun. Kaya yung sabi nila hindi sapat yung sweldo, marami pa maraan. Kaya lang, talagang tsimpuhan din. Hindi naman lahat ay talagang makakatsimpo ng maganda. Magsaliksik ka nun, Oo, magsaliksik bago mag-desisyon. At isa pa ay halimbawa talagang ang kita mo ay 500, tapos sa paano talaga na yung malaki ang gastos, hindi naman kahit naman talaga saan. Halos hindi mo iisip na yung 500 magkakasya sa loob ng isang araw. Sa isang ordinaryong pamilya na may anak halimbawa 5 bata, hindi talaga kakasya. May baon, may pa yung halimbawa na pasok, may sabinarin kayo sa kanilang pagkain. Pero talagang sa 500, dapat kahit pa paano, makasubi ka kahit 50 pesos man lang para kahit pa paano, may maroon kang madukot sa araw-araw din, sa isang linggo yung 50 pesos araw-araw, sa 5 days na trabaho, pero ang 250 linggo-linggo. Kahit pa paano, may kaunti kang mabubulot. Ano po? Sa panangyayari napakagastos ay talagang walang halos masinop ang tao. Next po siya. Makatao. Kailangan ng lahat ng tao, kailangan maging maunaway tayo sa financial, physical at mental na kalagayan ng ibang tao. Pag nanghiram ng pera, unahin na ito ay mabayaran agad. Dahil ang pinihiram niya sa iyo na pera ay kailangan din ng iyong pinagkakautangan. Tama po yun. Ano po? Pag nanghiram tayo, pag sinabi natin, ibabalik natin ng ganun time, ibalik natin. Hindi naman natin sasabihin, o kung wala man, ay lumipiti tayo na, ay sa limbawang sa isang araw, kung saan natin hindi lang nakuha yung pera mo.
lakas ng loob, isang katangian na meron ng isang magsasaka. Dahil kahit na mahirap at minsan ay nalulugi, patuloy pa din silang sumusuga sa pagsasaka. Ito ay ang katangian na nagsusulong upang ma-overcome natin ang ating takot at mga pangamba. Kayo po, ano ang inyong unang-unang katangian bilang isang magsasaka na may lakas tayo ng loob? Sino po sa inyo ang? Yan sa pagsasaka, since 2009, nag-start ako magsaka eh. Tapos, mura pa nun ang lokal, mura pa din nun ang buo. Parang, pag nag-invest ka ng 300,000, nasa 3 to 5% lang yung babalik sa iyo. Samantalang sa business, nasa papalo sa ng mga 20% dun sa iyong kapital. Parang hindi mo pagtutuunan yung pagsasaka kasi parang kung utang ka sa bangko, ibibili mo ng lupa, parang lugi ka pa dahil sa interest na babayaran mo sa bangko kung bibili ka ng lupa. Parang aayawan mo na. Pero ang nangyari sa akin kasi, nakabili ako ng property na kung saan hindi ka na makaayaw kasi nabili mo na siya eh. Pinanghihinaan ako ng loob kasi yung pera mo halos naubusan lahat doon para doon sa pag-invest mo ng lupa. Pero dumating yung time na ganito, tsumamba rin. Di ba yung may mga lupa ngayon parang tsamba eh. Ang ganda ng kita ngayon, kumikita ng pag-harvest mo, 50,000, yung linis na sa iyo, tapos yung sa nagtrabaho sa iyo, 50,000 din, minsan 30, minsan ay 15. Yun yung tipo na kung iniwan ko yung aking pagsasaka, di sana wala na ako. Tapos diniskartehan ko rin yung lupa ko, tinamnan ko ng saging, at the same time, nakakala ko sa niyog ako kikita ng malaki, yun pala sa saging. Na hindi mo akalain na, di ba, haharvest ka pag mayroon kang mga ilang hektarya ng sagingan. Napakalaking pera yun ngayon. Kasi magkano ang saging ngayon? Running 15 to 13 sa ngayon. Ay, sa daming matitiba mo, kung pupunin mo yung lupa mo, madami kang mahaharvest. Yun lang. Opo. At saka di ang ating lupa talaga kung gusto natin na maging produktibo, meron namang mga nahihinga na pwedeng itanim ng mga kakao, yung mga fruit trees. Ayun naman pagka may 3 taon na pinakikinabangan na bunga na, katulad ng kalamansi. Kaso lang, talaga ngayon ang kalamansi din, minsan, pagdagsa mura din laang. At saka isa pa talaga ang magsasaka, ang puhulo talaga natin ay pagod ng katawan. Pero pagka naanin na tayo, ay masarap na sa pakiramdam. Yung mga harvest. Lakas ng loob this fast changing time, lakas ng loob ang kailangan. Pagsubok sa mga bagong inobasyon o teknolohiya, mga desisyon na make or break. Matinding influensya sa ugali ng isang tao. Lahat tayo ay maingat na hindi mapayag sa iba o maghatid ng kahiyan sa ating pamilya. Kaya karamihan sa atin ay ginagawa ang lago pang maging totoo sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa lalo na ang mga pangako. Kalimitan naman po tayo ganyan, lagi tayong hihiya. Diga po. Positibong katangian, may pananalig sa Diyos, pakikipagkapwa-tao, malugod na pagtanggap sa bisita, nakaayon base sa sitwasyon, malikhain, masipag at matyaga, masayahin. Diyan po sa positibong mga katangian, yan po talaga ay halos lahat ng tao ay meron po niyan. Ano po? Siguro na po madalang ang wala niyan. Next po. Kahinaan, sobrang makapamilya, personalan, kulang sa disiplina, palusot at ningas gugun. Kayo po, ano po ang inyong kahinaan sa inyong pamumuhay sa araw-araw? Kalimitan po talaga natin kahit kahinaan ay ang ating pamilya. Ano po? Minsan na halimbawa may anak tayong maliit, ay may opportunity na dumating sa atin, ay isipin natin na ay may iwan naman si Nini o kay si Bunso. Paano kaya yun? Kaya kalimitan kahinaan natin ay pamilya. Ano po? Kahit naman po siguro sino. Tapos siguro po sa disiplina ay nasa ating sarili na lang po. Ano po? Palusot, yan po ang isa sa palusot at lingas kugon. Hindi maganda yan. Opo, hindi maganda. Next po, sir.
kahinaan ng pakialam, walang kusang palo, colonial mentality, kanya-kanya, tayo-tayo, talangka mentality, chismis, intriga, kakulangan sa pagsusuri ng sarili, at American time. Ano po yung unang-una? Ano yung chismis at intriga? Napakalaking influensya niya sa pamumuhay ng tao. Halos nasa 70% ay naniniwala diyan. Ano po? Ano po sa inyong palagay? Next set. Resulta, ang mga kagalian ng mga Pilipino ay maaari makabuti o makasama. Depende kung paano natin ito ginagamit. Katulad nun, may chismis na maganda, pero ang chismis talaga ay laging masama. Ano po? Next po, sir. Mga pinapahalagaan ng mga Pilipino, suriin natin ang ating sarili. Yun, gamatis. Ano po sa tingin niyo yung nakikita sa larawan? Ilan lang po dyan, no? Merong ano po sa tingin ninyo? Katulad yan, may seryoso, may nakikipagkwentuhan sa kalapit. May na... Yung isa parang nalalait sa nasa unahan niya. Ano po sa tingin niyo? Sino po ang may comment yan sa picture na yan? Lupit pa sasabi mo lang? Comment ko po dito, hindi po yan magandang influensya sa mga tao. Kasi nga, may nagtitismisan. Yung isa parang nakapokus, pero yung isa, hindi ko alam kung nangungudi ko yun o nakikipag-chismisan. Pero yung dalawa doon parang nagtitismisan. Kaya ang akin, hindi siya magandang influensya sa mga tao. Maganda talaga dyan na yung may pagkaseryoso. Next. Thank you. Baka naman yung isa niya. Ayan po. Ikaw, mahalaga ba? Ikaw, mahalaga ka ba? Ano po sa tingin ninyo? Siyempre, bakit? Bakit? Mahalaga ka, bakit? Ikaw mo nasabi. Eh kasi pag wala tayong magsasaka, wala kakainin yung mga yan. Ang kahalagahan po kaya, katulad ngayon, kung wala kayo dito, wala din naman po kaming tuturuan ni Sir. Kaya po napakahalaga talaga ng tao sa ating pang-araw-araw buhay. Dahil katulad na sa isang negosyo, magtatayo tayo ng isang negosyo sa isang lugar na walang katao-tao. Sa tingin po ba ninyo, kikita tayo? Hindi. Dahil ang kailangan talaga ay tao. Next. Ano ba ang mahalaga? Ano sa tingin po ninyo ang mahalaga? Next, sir. Ayan po, yan po mayroon tayong isang garapon. Tapos may globo at mayroong mga libro at may apple. Ano po sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng larawang yan? Empty batters, may globo, may apple at may libro na nakapatong sa isang table. Ano po ang mga ano yan? Ibig sabihin, sa tingin ninyo? Pag-aaral. May libro ay pag-aaralan kung ano yung ayun o. Yung pong globo ay kumakatawan siya sa sa mundo. Yung po namang garapon ay kumakatawan siya sa parang bangko. Yung namang apple ay para sa pagkain. Yung libro ay para sa pinag-aralan. You will never have enough time for the important things that make life worth of living. Ano po sa tingin ninyo ang ninyo diyan sa kasabihan niyan? No matter how full your life seems, you can always fit more in. Halimbawa, kahit man mapuno ninyo yun, ano po sa tingin ninyo ang magiging, para maging fit sa inyo, komportable?
Di ba po, napuno na po ninyo yung garapon. Ano po sa tingin ninyo magiging kahalagahan niya sa inyong buhay? Kung halimbawa ay kayo yung grupo, kayo ay naggala o kung saan kayo napunta, yung sa mga pinuntahan ninyo, nakaipon kayo doon sa inyong garapon yun. Ano ang kahalagahan niyo po ninyo? Hindi ka may libro kayo, may mansanas, tapos meron kayo doon naipunan, napuno na ninyo yung inyong garapon, nakapag-ikot na kayo sa mundo. Ano po ang naging, ninyo para kayo, yung parang, yung naging kayo komportable sa inyong yung paggagala? No matter how full your life seems, you can always put bit more in. Ibig sabihin po ay, napuno na po ninyo yun sa inyong buhay. Tapos yung nakita ninyo, ano po sa tingin ninyo ang magiging fit, ibig sabihin sa katawan ninyo, yung kahalagahan. Ma'am, sa tingin ko po, hello Kung po. contento na lang kayo, ano? Sa tingin ko po, kumbaga, parang naisaayos ko na yung buhay ko. Parang maganda na yung pakiramdam ko kasi narating ko na yung pinapangarap ko. Ganun ba? Ganun ba? Di ba? Oo. Naghanap buhay ako, nag-ipon ako, tapos kumakain din naman ako. Kumbaga, andyan na, nakapag-aral na rin naman ako. Parang narating ko na yung pinapangarap ko sa buhay, kaya okay na yung pakiramdam ng isang, halimbawa, pamilya, okay na. Ayun lang po, yun po yung medyo malapit sa utak ko. Sagot niyo po. Yan po ay isa last, fulfillment. Hello po. Ito po ay para sa akin na naman po. Ano po? Katulad ko po, ay hindi ko po ikinahihiya na hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Pero po sa pagtataga ko nung ako po'y maging kagawad, hindi po alam ng asawa ko na ako ay nag-aaral sa amin. Sa barangay hall po, sabi niya, ano ba yung pinagkakagawa mo yan? Alay, ito yung project ng barangay, hindi ko po sinasabing ako nag-aaral. Tapos nung makailang buwan po may pumunta sa bahay at may pictorial daw, ano naman yung pictorial na yan? Ay, hindi ko sinabi sa'yo ako'y nag-aaral, ako'y gagraduate. Para po yung kahit po baga hindi sa po ako nakatapos, 2021 po ako nakatapos sa ALS. Doon po sa mga naging aral ko na yun, na patuloy po ako nagsiseminar, tuwang-tuwa po ako dahil kahit po ako'y mag-54 na ngayong November, hindi po ako nagsisisi kahit matanda na po ako. Marami pong sumisilid sa mga utak ko dahil po dyan sa mga seminar na yan at nagpapasalamat po ako doon dahil yun yung parang pagpupuno ko po na bago hindi ako nakatapos ay napupuno po ako ng aking mga bawat seminar. Yun lang po, talagang napakalaking bagay. If you fill your life with small things, katulad po niyan, mayroon kayong TV, mayroon ng mga sapatos, kagamitan, mayroon kayong mga salaset. Yan po ibig sabihin. If you fill your life with small things, importance in life such as families, ano po? No matter how full your life is then, you will never save you can fit always more in. Kasi you sa Tagalog po, halimbawa yung hindi mo, yung you will never have enough time, wala kang sapat na oras sa mga importanteng bagay that make life worth of living. Ibig sabihin, yung mga ng buhay mo, yung maginhawang buhay, kahalagahan ng buhay. Dahil yung iba po talaga lagi ng gawa ng gawa, hindi nila iniisip na pagod na sila, yung po ibig sabihin niya. So, pa-share ko lang din po ano yung pagkakaintindi ko po dun sa drawing. Ano po, yung po kasing, dito, yung parang boat, Hindi. Yung boat, garapon. So, yung garapon po, sinisimbolo niyan yung sarili natin. Ano po? Tapos,
Yan, may buhangin. Ano po, sinisimbolo ng buhangin yung mga maliliit na bagay na inuuna natin. Kumbaga, kapag napuno, puno na siya doon sa mga maliliit na bagay na inuuna natin. Ngayon, dahil puno na siya, wala nang pagsidlan ng malalaking bagay, kagaya ng rocks. So yung rocks po, yun yung mga mahalagang bagay na hindi natin magawa dahil meron tayong inuunang mga maliliit na bagay. Ano po? So kagaya po yung rocks, halimbawa, pamilya, reputasyon, yung mga yun. Ano po? Okay na. So yun lang po. So bali po yung topic po kasi ni Ma'am, bali po yung topic po kasi ni Ma'am ay pangbukas pa. So since po si Ma'am ay wala bukas kasi po ay meron po silang meeting sa PSMQ. Ano po? Kaya ngayon po niya diniscuss. So ngayon po, itayin lang po natin yung kasunod na RP natin. I-discuss po niya ay wala po dito sa ating program. Bali, additional na topic po. Ano po? Tapos yung topic po na pa ngayon ay bukas na lang po natin i-discuss. Ano po? Gawa ng hindi rin po available yung resource person natin ngayon na magdi-discuss po sana ng topic ngayon. Ano po? Yung sa PCA po, si Sir Ken. So bukas po natin gagawin. Yung po kayang presentation po ay tapos na po. Yung pwede po natin gawin habang wala pa po yung sunod na ano.